So, pag-uusapan naman natin ngayon ang isang example na itong vectors na topic natin. So, nakalagay dito, meron tayong dalawang vectors. So, isusulat na lang natin siya sa ating solution. So, ilalet natin itong vector capital A bilang vector from U papuntang first pos. Itong letter B naman na vector ay yung vector from vector from U to the second pos. And then, lastly, itong letter C naman ay vector from the first pos papunta doon sa pangalawang pos natin. So, ngayon, meron na tayong mga inassign na vector para sa mga distances natin. So, ang gagawin natin sa pangalawa ay i-graph natin siya. Ito-drawing natin yung vectors graphically. So, nakalagay sa problem natin ay ang vector from U papunta doon sa first post ay 52 meters ng 37 north of east. Kapag sinabing north of east na 37 degrees, magmumula siya dito sa east natin. Ito yung east, tapos dito naman yung north natin. So, 37 degrees. 37 degrees north of east, ibig sabihin lang niya ay papunta kang north ng about 37 degrees. So, ito yung letter A natin. And then, yung pangalawa naman na vector ay yung vector from U to the second pos. So, ito siya, due south from U. So, suppose na nandito tayo sa origin na to, tapos papunta itong south ang vector B natin. So, ang magiging resultant vector ay from the first pos, mula dito, papuntang second pos. Ito yung letter C na inassign natin dito sa given natin. Vector from the first to the second pos. So, paano kaya natin i-add ito or masosolve graphically? So, base sa graph, nagmula tayo dito sa arrowhead ng letter A papunta sa arrowhead ng letter B. Mapapansin natin na hindi siya nagmula sa dulo ng A papunta sa arrowhead ng B. So, pagpapasahan na lang natin itong letter A. Kung magmumula siya sa dulo nito, ibig sabihin positive yung A kanina. Pero ngayon, negative itong A natin. Resultant, negative vector A, tapos plus vector B. This time, pwede na lang natin i-interchange itong B dito. Or i-rewrite ito. So, vector C ay equal lang siya sa vector B minus vector A. So, since vector ito, meron tayong X and Y components. So, ilalagay natin ang components na ito. Given ng C sub X ay equal siya sa B sub X minus A sub X. And yung pangalawa naman ay yung Y component na C sub Y equal siya sa B sub Y minus A sub Y. So, sisimulan na natin yung analysis natin dito. First things first, itong components ni vector A. Ang components nito, dahil diagonal siya, meron siyang X and Y components. Unahan natin sa X components. Components
of vector A. So, i-denote natin siya bilang A sub x. So, dito siya, kung i-draw natin siya as one vector, pwede natin siyang i-draw na ganito. Ito yung hypotenuse niya, tapos pointing siya northeast. Tapos, ang sukat naman niya dyan ay 52 meters. 52.0 meters ayon dito sa given natin na 52 meters. So, ito yung vector A natin or yung hypotenuse ng vector A. So, since pa-diagonal siya, again, pwede siyang magkaroon netong A sub x na component at yung A sub y na component. Tapos, mapapansin natin kanina dito sa diagram natin na meron siyang angle na 37 degrees with respect sa east direction. So, ito yung angle theta natin equals to 37 degrees or 37 degrees. Para makuha natin tong A sub x, gagamitan lang ulit natin siya ng SOHCAHTOA. So, ang angkop na trig function dito, obviously, ay yung cosine kasi nasa adjacent tayo. So, ayon sa introduction natin sa vectors, dapat ang makuha natin dito ay yung hypotenuse times cosine theta. So, A cosine theta equal dapat siya sa, yung A natin ay 52.0 meters times cosine ng theta natin ay itong 37 degrees. So, ang magiging sagot dapat natin sa A sub x ay 41.5 meters. Ito yung A sub x natin. So, tapos yung A sub y naman natin ay obviously opposite siya. So, ang angkop na trigonometric function dito ay yung sin theta. So, ayon naman sa previous na introduction natin about vectors, A sin theta ito. And then, isa-substitute na natin yung value ng letter A natin bilang 52.0 meters times sin theta natin ay 37 degrees. And then, kapag ipa-plot natin to sa calculator, makakakuha tayo ng value na 31.3 meters. So, meron na tayong components ng vector A natin. So, ito-take note lang natin na ang A sub x natin dito ulit ay 41.5 meters at yung A sub y naman natin ay 31.3 meters. So, ipaloob na lang natin to sa square. So, next na component naman natin ay yung component ng vector B natin. Component of vector B. So, pansinin natin dito sa drawing natin. Ang line natin or ang vector na B natin ay straight line lang and then vertical. So, ibig sabihin, ang component lang nito ay yung B sub y or yung y component. Wala siyang x component kasi hindi siya pa-diagonal or wala siyang angle with respect to x-axis. So, ibig sabihin, ang component niya sa x-axis ay 0. And yung B sub y naman natin ay mamanipulate lang natin itong equation na dito. So, ita-transpose lang natin itong A sub y dito sa left-hand side para makakuha tayo ng B sub y ay equal to A sub y plus C sub y. So, dito natin makukuha itong
y component ng vector b natin. Pero unfortunately, ang nakuha lang natin previously ay itong a sub y lang. And then, ito, c sub y natin ay unknown. So, ang nangyari sa equation natin ay meron tayong dalawang unknown. So, ibig sabihin, pwede tayong mag-proceed na muna sa components ng c vector natin. Components of vector c. So, pwede lang natin uli i-manipulate itong equation na to such that makukuha natin itong equation na to such that makukuha natin itong c sub x. So, c sub x ay equal lang siya sa b sub x minus a sub x. Kasi, itong equation lang na to. Tapos, mula sa b sub x natin, na-compute natin siya dito. And it happened na 0 meter siya. Minus yung a sub x natin na na-compute natin kanina ay itong 41.5. 41.5 meters. So, ang nangyari, ang c sub x natin ay negative value. Negative 41.5 meters. Ngayon naman, i-obtain na natin finally itong c sub y. Obtain natin yung c sub y through magnitude ng c. So, of c. Matatandaan natin na meron tayong formula ng magnitude ng vector c bilang c equals sa square root ng sum ng squares ng components niya. So, meron na tayong value ng c. Ang c natin ayon sa problem ay itong from first to second post. Itong 80 meters. So, ilalagay na lang natin siya dito. 80 meters. Ipaloloob natin to sa isang parenthesis dahil nag-substitute lamang tayo. And, yung ilalaman nito, c sub x ay ayon sa na-compute natin dito. I-substitute natin siya, 41.5 meters, quantity squared, plus yung c sub y squared natin kasi unknown siya. So, ang mangyari, i-manipulate lang natin yung equation such that matitira itong c sub y sa isang hand side. So, square both sides, mangyari, 80 meters quantity squared equal siya sa negative 41.5 meters quantity squared plus cy squared. So, ang mangyari, ito-transpose na lang natin itong 41.5 dito sa left hand side. So, mangyari na ngayon ay 80 ang mangyari na ngayon ay 80 meters quantity squared tapos minus negative 41.5 meters quantity squared equal siya sa cy squared. So, para matanggal itong square dito sa cy, square root na lang natin both sides. So, ang mangyari ay matitira tayong neto. So, kung ipa-perform natin yung operation, ang mangyari ay kung ika-calculate natin, ang cy magiging equivalent siya sa 61.4 meters. Pero pansinin natin dito sa graph natin. Dito sa illustration natin na itong vector c natin ay papunta siya sa southwest. So, with respect to y-axis, ang y component na itong c natin ay negative. So, ibig sabihin, ang c sub y natin ay negative 61.4. So,
meron na tayong value para sa c sub y. So, ngayon, para makuha na natin itong b sub y, finally, makukuha natin itong b sub y. Kasi may value na tayo ng a sub y at c sub y. So, i-rewrite na lang natin yung formula na yon na b sub y equals siya sa a sub y plus c sub y. And yung a sub y natin, nagmula lang siya dito sa nakuha natin kanina na 31.3 meters. 31.3 meters plus, itong c sub y natin ay negative 61.4 meters. So, nangyari kapag ika-calculator natin siya, ang b sub y natin ay negative 37.1 meters. Ayan. So, finally, makukuha na natin itong measurement ng b. Finally, makukuha natin itong measurement ng b natin kapag kukunin natin itong magnitude niya. Magnitude ng b ay equal lang sa sum ng squares ng components niya plus b sub y squared. So, yung b sub x natin ayon sa na-compute natin kanina ay 0 lang. So, i-substitute natin tong b sub x squared ng 0 meters squared plus itong b sub y natin ay negative 37.1 meters ito squared. Since magnitude ito, ibig sabihin dapat positive siya. So, kapag ika-calculator natin siya, ang mangyari ay 37.1 meters ang sukat nito. So, ibig sabihin, dito sa graph natin, yung distance mula sa'yo, papunta dito sa second post ay yung na-solve natin na magnitude netong b na 37.1 meters. So, that's all for today.